Ano yun? Muscle memory. Pre, mahirap yan. Hindi madali yan. Hindi madali yan. Problem finder. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. Konting kwento regarding this. Problem finder. Ikaw ba ay mahilig maghanap ng problema sa mga task na dapat mong gawin? Meron kang dapat planuhin or may pinapangarap ka. Pero lagi mo itong sinisingitan ng ang hirap niyan. Hindi madaling gawin yan. Napakahabang task niyan. Mabusisi yan. Kumbaga, sa sarili mo, ikaw na mismo yung pumipigil dun sa gusto mong gawin. So, nangyari, yung mga panahon na sobrang dami kong gustong gawin, siguro per year or before pandemic, way back siguro 2018, ganyan, or 2019. So, siyempre ikaw sa sarili mo, parang bilang isang empleyado, naghahanap ka ng ibang ways or pamamaraan na pwede pa makatulong sa pamilya mo. Isang way na iyong iniisip ay pasukin ang mundo ng pagninegosyo. Yun nga lang, hindi ka pa equipped. Hindi ka pa handa, hindi ka pa ready, kumbaga, nung mga panahon na yun. So, at dahil sa impluwensya din ng iba't ibang tao na nakapaligid sa'yo na pag na-share mo yung gusto mong gawin, kung ano-ano ng input or negative feedback ang nababato nila sa'yo na kesyo hindi yan madali, kesyo kailangan mo itong pag-isipan, then hindi yan uubra, wala yung patutunguhan. So ikaw yung idea mo na na maganda para sa iyo, nauudlot na, hindi mo na siya na perform or hindi mo na siya na-execute. Wala ka na dun sa motivation mood mo. Imbes na you try by yourself and try to find out what will be the problems you will encounter. Naunahan ka na ng mga problema bago mo pa ito magawa. So nakikita na ng ibang tao yung mga problemang gusto mo walang planuhin. So, ang nangyari, hindi ka nakapag-execute. Hindi ka nakakilos. Hindi ka nag-move forward. So, nangyari ikaw, nagpapaddle back ka. Natakot ka na. Nagkaroon ka na ng sandamukal na problema kahit hindi mo pa ginagawa yung isang task. So, ano ba yung mga natutunan ko dito sa experience na to? Unang-una, magkakaiba po ang tao. Magkakaiba ang experience ng bawat isa sa atin. At wag nating i-judge ang isang tao kung may gusto siyang gawin. Maaaring magkaiba ang result na makuha ng bawat isa sa atin. Maaaring ikaw hindi ka nagtagumpay or yung ibang tao, base dun sa kwento sa'yo, yung isang susubok, maaaring siya ay magtagumpay. At nagbabago po ang panahon. So, sa plano, maaaring pare-parehas kayo na naiisip pero magkakaiba kayo ng output. Maaaring yung isa nag-fail, yung isa naman nagtagumpay. Pero parehas silang panalo kasi parehas nilang sinubukan. Kasi usually yung mga nagpe-fail, hindi sumubok. So isa pa sa natutunan ko about this problem finder, execute. Execute first. Ba't mo pakikinggan yung ibang tao na hindi naman nila ginawa, hindi naman nila tinry gawin? Yung mga taong ginawa naman, maaaring magkaiba kayo ng output. So ikaw sa sarili mo mismo, kailangan subukan mo muna. Kasi kung pag nasubukan mo na, kahit mag-fail ka dyan, siguradong marami kang learnings na mapupulot dyan. Dapat ikaw mismo, matuto sa sarili mo at sumubo ka. Hindi yung tipong nakikinig ka sa ibang tao pero hindi naman nila sinubukan. Pwede ba yun? Nag-a-advise yung ibang tao hindi naman naka-experience ng ganun. So, mas maganda, ikaw sa sarili mo, masubukan mo. Nang sa gayon, matuto ka. Isa pa sa natutunan ko dito sa problem finder, dapat pala, hindi ka maging problem finder. Isa ka dapat maging solution finder, not problem finder. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng task, kailangan maalam ka maghanap ng solusyon. Hindi yung tipong problema na nga, hanapan mo pa ng problema. Or may ginugol ka na, hinahanapan mo ng problema. Ano yung kinokontra mo yung sarili mo? Pwede ba yun? So kaya marami sa ating mga tao, mga Pilipino or ibang lahi din siguro, nag-i-stack up sila kasi yung mismong pangarap nila, sila din ang pumipigil. Ikaw din yung hirap niyan. Hindi ang busisi niyan. So ikaw mismo sa sarili mo, ang dami mong palusot, ang dami mong reklamo sa buhay, ang dami mong excuses. Pero gusto mo mag-succeed sa buhay. So, kung gusto mong mag-succeed, dapat huwag mo hanapan ng problema yung gusto mo mangyari sa'yo. Mas inuuna mong hanapan ng problema kaysa gawin mo na lang or execute mo. Kasi through the process, malalaman mo kung ano yung mga procedure, yung mga step by step. At least, nasabi mo sa sarili mo na madali lang magagawa mo pa rin. Kasi pag nasubukan mo na ng isa, pwede ka na ulit sumubok ng paulit-ulit. Ang problema kasi sa atin, inaano lang natin yung
pinipigilan din natin yung sarili natin. So, ba't ko nga pala ito sinishare? Sinishare ko po ito para dun sa mga taong may pangarap sa buhay na huwag mong kontrahin yung sarili mo or huwag mo dapat sinishare sa ibang tao yung mga pangarap mo. Kasi once na ma-share mo yung mga pangarap mo or yung mga gusto mo, yung mga pinaplano mo sa buhay, sigurado yan, may kukontra at may kukontra dyan. Sa ayaw mo at sa gusto mo, may kukontra dyan. Once nabanggit mo na, sambit mo na sa iyong mga bibig, may kukontra dyan. At may magsasabi niyan na hindi madali at mahirap yan. O, from the time na may nagsabi niyan, sigurado yung magsasabi niyan sa'yo, yung malalapit sa'yo. Yung mga taong di mo inaasahan na sasabihin nyo sa'yo, sila pa yung magsasabi sa'yo. Yung suporta manggagaling yan sa ibang tao lagi. Yan po yung mga kalaban natin. I believe in these phrases, delayed gratification. So ikaw, may plano ka sa sarili mo, sa loob mo. Sarilinin mo muna. Huwag mo munang i-share yan sa ibang tao. I-delay mo yung pag-share ng mga plano mo sa buhay. Once na may makaalam yan, siguradong hindi yan matutuloy. So, kaya dapat, pagplanuhan mo, gawin mo sa sarili mo. At the later on, sigurado, mag-gratify ka dun sa mga pinaplano mo. At kung trip mo po itong mga gantong usapin, please join my group po, Dumidiscarding Pinoy. Nandyan po yung link sa baba. Konting singit ko lang din po, meron po akong maliit na store dyan sa FB and nagtatry magtinda. Ito po yung mga side hustle ko sa Pinas. If you need an insurance, life or health insurance, or if you need a property in the Philippines, please let me know po and sigurado makakatulong po ako sa inyo. Yun lang po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalas!